Topic po natin, of course, ngayon ay tungkol po sa mga nanay. Ma-highlight po ito. Dapat po ang pag-honor po sa mga nanay, araw-araw po ito. No? Pero kung minsan, sa kabisihan po ng panahon po natin, hindi po natin masyadong naipapakita po ito. Pero at least meron pong isang araw po sa buong isang taon na kung saan bibigyan po talaga ng sobrang pagpapahalaga, pagpaparangal po ang mga nanay. Ang topic po natin ngayon ay, what makes mother worthy of praise? What makes mother worthy of praise? Ano po sa Tagalog yan? Bakit kailangang pasalubungan ng pansit si nanay? Bakit kailangan bayaran ang in-order sa Shopee ni nanay? So what makes mother worthy of praise? Bakit nga po ba karangal-rangal? Bakit nga po ba dapat pong ikapuri ang mga nanay? Ano po ba ang mga bagay na ginagawa po nila? Bakit po kapuri-puri po sila sa loob ng family? Marami pong makikita po tayo sa Bible, mga biblical references na ituturo po sa atin yung mga bagay na yan. Bakit po sila po ay karapat-dapat tumanggap ng papuri? Proverbs 31:31, ito po yung key verse natin. Sabi po sa Proverbs 31:31, honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Sabi po sa Tagalog, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Kung kakaririn po ninyo at take po ninyo seriously, yung pong binanggit ko kanina, dapat po pala talaga pinapasalubungan at niriregaluhan ng mga nanay. Kasi po ang sabi, dapat siyang gantimpalaan. Sa Tagalog version po yan. Kasi sa English sabi, honor her for all that her hands have done. Pero medyo sa Tagalog po, mas shallow ng content translation. Sabi, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Ibig sabihin, nire-reward, ginagantimpalaan. So what is our reward? Ano po yung token? Ano po yung ibinibigay po natin? Alam po ninyo, going back sa creation, mga kapatid, alam na po ito, madalas marinig ng iba, God is a God who can do all things perfectly. Can you say amen to that? Ang Diyos, pag gumawa, perfect. Tama po ba? Wala pong kulang pag gumawa po ang Panginoon. Pero alam po ninyo, nung likhain po ang tao, for the first time, narinig po natin kay Lord, nabasa po natin in our Bible, that sabi po, it is not good for a man to be alone. It is not good. So ulitin ko po, no? Ay, iniisip natin that God is a God who made things perfectly. Pero bakit dito, nagsabi siya ng ganito, it is not good. Okay? Nung banggitin po ito, it is not good, inilapit po ng Panginoon, doon po sa nilikha niyang lalaki, si Adam, nilikha po niyang tao, inilapit po yung mga hayop, inilapit po isa-isa. Tapos po, bawat isa na inilalapit, binibigyan po ng pangalan po ni Adam. Pero binigyan lang po ng pangalan, pero nakita din po ng Panginoon, ang sabi po sa verse, for Adam, there was no suitable helper for him. So kahit po isa-isahin, inilapit po yung elepante, inilapit po yung baka, inilapit po yung kambing, at iba't iba pang mga hayop. Inilapit po ang tupa. Pero ang sabi, for Adam, there was no suitable helper for him. So mukhang may hinahanap na wala kahit isa doon sa mga nilikhang una ng atin pong Panginoon. In Genesis 2:20-22, so the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals. But to Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man.
So, ang sabi po dyan, dahil walang makita si Lord, nung natutulog na si Adam, kinuha po yung bahagi ng kanya pong tadyang at yung bahagi ng tadyang ay ginawang isang babae at inilapit po ito kay Adam. So nakita ni Lord talaga na may pangangailangan ang isang lalaki na hindi mamimit ng ibang mga creation na kanya pong ginawa. So God created woman to be His wife and the mother of her children. So according to survey, hindi ko po alam kung ano ang feeling ng mga lalaki. According po kasi sa survey, may mga pangangailangan ang mga lalaki na hindi talaga nami-meet aside kung ibigay po sa kanya talaga yung babae na kailangan po niya. So tingnan po natin in psychology. Nag-research po ako sa psychology at tingnan po natin kung ito pong science ay nagmi-meet doon po sa sinasabi po ng Bible, the importance of women as wife. Pwede din po nating sabihin, the importance of mother as wife. Hindi lamang po, dual ang kanya pong function sa family. Siya po ay mother at siya po ay asawa at the same time. So sa psychology po, pinag-aaralan po ang identity ng individual. Okay? At pinag-aaralan din po yung fulfillment ng individual in a relationship. So pinag-aaralan yan, both men and women. So ang titingnan po natin ngayon, the importance of women as wife. Kaya po sa psychology, sa science, nag-e-explore po sila para pag-aralan po itong bagay po na ito. In the absence of wife, in the absence of mother, in the family, alam po ninyo, it can lead to various psychological and emotional challenges. We are challenged kapag wala po ang nanay sa sambahayan. Wala pong nanay sa bahay. Hindi niyo po ba naiisip po yan mga kapatid, na pag wala ang nanay po sa bahay, pwedeng, halimbawa, pwedeng nag-abroad o kaya po wala na po talaga physically, kinuha na po ni Lord, may mga nababago po sa loob ng pamilya. Tama po ba yon? Amen po ba? Sobrang attentive po kayo. Nakatingin lang talaga kayo sa akin. Ano po ba yan? Nagagwapuhan po kayo sa akin? O na-starstruck po kayo sa akin? Siguro po, nami-meditate po ninyo talaga. No? Yung pagwala yung nanay talaga sa loob ng bahay, kung ano talaga ang pwedeng mangyari. So may mga various psychological and emotional challenges. Nag-challenge po tayo sa bagay po na ito kasi they contributed a lot in the family. Kaya po, ang mga nanay talaga, minamahal po yan. Ang psychology, ganito po ang sinasabi, at least meron po tayong ilang mga bagay na makikita. Sila po yung nagbibigay ng emotional support. Alam po ninyo yung mga lalaki, mukha lang talagang astig, nagpapatattoo pa yan para lumabas na matapang talaga, di ba? Labas lahat ng matapang, di ba? Yung mga ganyan, no? Lumalabas sa kanto, suray-suray, mukhang antapang-tapang talaga ng dating, di ba? Magpapalagay pa talaga dyan ng agila, di ba? Mga ganyan no? Pero pagka nakutusan niya, no? Nakutusan ng misis yan, tumitiklob din talaga. Pero alam po ninyo, sobrang tapang ng mga tatay, yung tapang na yung tapang sa away, pero sa emotional, struggling po ang mga tatay. Kadalasan po ang mga tatay may problema yan, hindi po masabi. Ang nangyayari na lang po, kadalasan sa mga tatay, sinusumpong na lang, inaatake. Di po ba? Kaya mas marami pong mga lalaki talaga namamatay kaagad. Mas nauuna. Kasi po, dinideprive po nila yung kanila pong sarili na makapag-open up. Lalo na po kung wala na pong kabiyak, wala na pong asawa, wala na pong mahal sa buhay. So, ang babae po, nagbibigay po ito ng emotional support. Instead po na yung lalaki, i-isolate po niya ang kanya pong sarili, meron pa rin po siyang connection. Tanging sa may bahay po niya na ibabahagi yung emotional struggle po niya.
Di po ba yung lungkot, yung pinagdadaanan, yung problema, kadalasan po yan, sinasarili lang ng lalaki. Kadalasan kala natin, yun namang mister ko, hindi naman naaapektuhan sa problema namin. Kala nyo lang. Pero sa totoo, dala-dala po yan, ayaw lang magsalita. Pero kadalasan, hindi po niya nasasabi yan sa labas. Ang pwedeng outlet lang po niya talaga, emotional support po niya ang kanya pong misis. Kaya po, napakalaking bagay po ng kababaihan. Pangalawang bagay po, social relationship. Alam po ninyo, ang mga kababaihan, mas marami pong network. Dahil nga po ang mga babae, marites. Diba? Dahil mga marites, mas marami po silang social network. Mas marami pong kaibigan. Mas marami pong connection. Nami-maintain po nila yung connection po nila. Oftentimes, meron din naman po siguro mga lalaki na friendly, pero oftentimes, ang nagbibigay po talaga ng mga kaibigan, doon po sa mister, ay yung pong misis. Kasi nami-maintain po nila yung pong social connection. Okay? Mahalaga po sa kanila yung mapanatili, yung friends, mapanatili yung family ties. Yan po ang makikita po natin na kahalagahan ng kababaihan. Naalala ko po tuloy si Ate Tess, kapag may namatay po sa family namin, pagka mag-anak namin, sabihin niya sa akin, hoy, may patay kang kamag-anak, bakit hindi ka pumupunta? Ayan. Tapos uutusan niya talaga akong pumunta. Tapos pagpupunta, huwag kang uuwi ka agad Kasi alam po niya, pagka pumunta ako sa patay, kumisa nagpapacheck lang ako ng attendance. Parang nandito ko, parang ganon. Papakita ka sa mga kamag-anak mo para hindi ka naman nila mapulaan, wala silang masabi sa iyo. Pero mga 30 minutes lang to 1 hour, gabi, pag inabot ako ng 1 hour, inip na ako noon. Kadalasan niya sasama sa akin, tapos siya ang pumipigil sa akin na umuwi at mag-stay. So yan po, instead na magkaroon po tayo ng social isolation, karamihan po ng mga lalaki gusto lang sa bahay, okay? Manood lang ng TV, manood lang ng basketball, o kaya po mag-repair lang ng bahay, pero sila po nagbibigay po sa atin ng social relationship. Pangatlong bagay, household management. Kailangan ko po bang sabihin po ito? Na kapag wala po ang babae sa tahanan, magulo po ang bahay. May mga lalaki din po, no? Meron pong exempted din. May mga lalaki din po na maayos sa bahay. Pero most likely, ang mga lalaki, alam po ba ninyo yan? Pagka po natapos na sa tuwalya, inahahagis na lang. Tama po ba? Parang lumalakas yung mga kabayan. Tama, parang gano'n, no? Talagang parang gusto nyong iparinig, no? Kahit anong gamitin, inihahagis lang. Yung mga plato, kinanan, iiwan lang sa mesa. Kadalasan mga lalaki, ganyan Tama po ba? Tama, di ba? Alam po ninyo, ako po madali akong turuan kasi. Kay Ate Tess ko po natutuhan yung pag-organize. Yung pong pag nagsampay ng damit, kailangan po yung magkakakulay na hanger magkakatabi. Kailangan po kung ganito po ang pagkakasabit, hindi po pwede yung isa doon nakaharap. Yan. Natutunan ko po sa kanya yan. So, ibig sabihin, pwedeng naging maayos ang lalaki kasi natutunan mo lang din. Pero kadalasan po, ang mga babae ang organize sa mga ganyang mga bagay. Ang mga babae nga ang hilig magtago. Pero umiinit lang ang ulo kasi hindi nila makita. Di ba? Pag kailangan mo na, hindi nila makita yung mga itinago nila. Sobrang organized, sobrang mag-ingat po ng mga gamit. So, siguro po ay sobra na ito po ay pag-aralan pa natin kasi kita po natin talaga ganito po mag-manage ng tahanan ang mga kababaihan. And of course, kailangan po natin, ang mga nanay, kailangan po natin ang ating kabiyak for companionship. Okay? Intimacy and companionship.
ang mga kababaihan, nagko-contribute a lot in intimacy. Yung meron ka talagang minamahal, meron kang kasama, importante na present po doon ang kabiyak. Meron po tayong physical affection, nahandun po yung emotional closeness. Kanino po ito ibibigay ng inyo pong mister? Of course, sa nanay o sa kanya pong kabiyak. And lastly, siguro marami pa po yan. And lastly, sa importance of women in a family is parenting. Kung ang pamilya ay merong mga anak, merong mga supling, hindi po natin pinag-uusapan lang yung relasyon po ng nanay sa kanya pong mister, kundi po yung kahalagahan po niya as parent to her children. So typically, yan po talaga, yan nagpe-play ng major role ang mga nanay sa sambahayan. Okay, yung nurturing ng kanya pong mga anak. At kahit po sabihin natin, sobrang overwhelming ang work, okay, kahit gaano karami ang trabaho, kahit gaano ang struggle, hindi pa rin po niya kayang kalimutan yung pag-nurture at pagsusupport sa kanya pong mga anak. Pangalawang bagay, tingnan din po natin mga kapatid, mga nanay, mga tatay at family na kasama po natin ngayon, the importance of mother to her children. Yan naman po ang pangalawa na tingnan po natin. Kanina, mas malamang yung pagpapakita natin kahalagahan ng babae bilang isang kabiyak. Ito kahalagahan ng isang nanay bilang nanay ng kanyang mga anak. So the importance of a mother to her children, alam po ninyo, napakalaking impact po ito sa isang sambahayan. So marami pong reasons na makikita po tayo. Una nga po ay nurturing, pag-aalaga. Kadalasan po sila po yung source, sila po yung nagbibigay ng pangangalaga sa kanila pong mga anak. Alam po ninyo, dumating po yung time na nagtuturo po si Ate Tess. At the same time ay nagpapastor po ako sa Novaliches. Pag-ihahatid ko po si Kay na kung hindi po ako nagkakamali, kinder po noon. Inaayusan ko ng buhok, hinahati ko, tapos pinupusod. Pero grabe, ang hirap palang gawin. Kala natin ganun lang kadali ang magpusod. Pag titingnan ko, parang tabingi yung pagkakahati ko. Tatanggalin ko naman, suklay-suklay. So sabi ko, hirap din pala ng ginagawa talaga ng isang kababaihan. Buti yung plansa, natutunan ko yan eh. Pero yung talagang totally kunin mo at akuin mo ang papel ng pag-nurture talaga ng isang babae, this is really hard and difficult for a man. Pangkanila lang po talaga yon. Ang pangalawa po ay emotional development. Ang nanay po ang may pinakamalaking papel na ginagampanan in shaping the children's emotional development. Kaya kadalasan, pag nakikita po ninyo yung mga anak, kung ano po yung anak, mas malamang po talaga ang naghubog po dyan ay ang mga nanay. Okay? Ang mga nanay po ang nag-guide, ang mga nanay po ang nag-regulate ng kanila pong mga emotions, sila po ang nagturo, sila po ang nag-develop po nito. Of course, nilalapit po yan sa Panginoon at ipinagpe-pray. Okay? Kadalasan po at young age, sila po yung nag-i-interact sa kanila po mga sanggol. Kaya po, ang laki-laki ng impact, ang laki-laki po ng influence nila sa mga anak. And number 3, security and stability. Yung kanilang kasiguruhan at kanila pong pagiging stable, yung sense of security ng mga anak, yung kanilang safety, kung paano po sila mamumuhay, kung paano po sila magta-thrive, kung paano po sila mangangarap, kadalasan po turo po yan ng kanila pong mga nanay.
At very, very consistent po ang mga nanay sa pagbibigay po niyan. Ang number 4 po ay role modeling. Role modeling. Pag sinabi nating role modeling, dahil Mother's Day po ngayon, kadalasan po yan na i-attribute lang sa nanay. Pero pag role modeling, both parents naman po yan. Meron po silang ginagaya yung mga anak, meron po silang sinusundag yapak ng kanila pong mga magulang. Pero ayon sa pag-aaral, mas malamang daw po talaga ang tinitingnan na role model ng mga anak ay ang mga nanay. Very powerful po sila sa pagbibigay ng modelo na huhuwaran, na susundan sa pagsishape ng attitude ng mga anak, pagsishape ng kanila pong mga values, behaviors, actions, and words. Kadalasan po yan ay sa mga nanay. Number 5. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Number 5. Okay pa po ba kayo? Pangilan na po tayo? Number 5. Ano po ito? 30 po ito. 30. Number 5, educational support. Alam po ninyo, nung mauso po yung online, kitang-kita po natin ang mga nanay, yung educational support, sila po ang sumasagot ng assignment ng kanila pong mga anak. Sila po ang gumagawa ng mga module ng kanila pong mga anak. And no doubt, kung minsan pag walang video, malamang kayo ang nakasalang doon sa upuan. Okay? Habang explain ng teacher, wala na, pinatulog nyo na ang inyong anak, ang nakaupo na doon sa computer, mga nanay na. Okay? Kaya maraming mga nanay talaga pinagraduate ngayon nung gumraduate na rin. Kasi nga po, nandun po yung educational support, nag-i-engage po tayo. Gusto po natin talaga yung intellectual ng atin pong mga anak, encourage po natin sila na ito po talaga ay mag-flourish. So, bakit po natin ginagawa? After po tayo talaga sa tagumpay ng mga anak natin. Physical health and well-being. Physical health and well-being. May malaking papel na naman ang mga nanay dito sa pag-prepare. Pag sinabi nating well-being, physical health, kadalasan po pinakakain niyo ba ng kung ano-ano lang ang mga anak ninyo? Maliban po siguro, may mga times talaga na very tight ang budget natin. Talagang minsan isa lang ang ulam. Pero may mga pagkakataon talaga na ginagawa po ninyo ng paraan for siguro physical reason, health reason, gumagawa po tayo ng paraan para po iayos yung pagkain ng atin pong mga anak. Naalala ko po na nagpiprepare pa si Ate Tess ng baon. Iba po yung baon ng dalawa. Nilalagyan po niya ng gulay. Kasi alam niyo na, yung dalawa ay pa-healthy ng pa-healthy. Okay, gusto niya ma-reduce. So, igagawa niya ng gulay para healthy. Tapos, iba pa yung baon ni Jeff. Kasi alam niya, si Jeff hindi kakain ng baboy. Okay? Hindi kakain ng gulay. Kailangan baboy ang kanyang ipiprepare. So, magkaiba pa. So, alam po ninyo, diyan po natin na-appreciate yung mga magulang. So, hindi po natin matiis, makita na atin po mga anak ay nagkakasakit. Gusto po natin na makita po natin sila na mayroon pong mahaba ding buhay. And number 7, cultural and spiritual guidance. Cultural and spiritual guidance. Marami pong mga nanay natutuwa kapag ang mga anak nila na involved sa church, alam po nila na kinagigiliwan ng community, alam po nila maraming humahanga ng mga tao dahil sa kabaitan, natutuwa po tayo nun. Tutuwa po ba kayo nun, mga nanay? Pagka yung po mga anak po ninyo, kahanga-hanga ang karakter, ang hirap yung pag-uuwi. Grabe, pag-uuwi, alam mo, may babayaran ka na naman. Diba? Ang hirap po yung gano'n sa mga nanay, di ba? Sang gulo ka na naman sumali. Yan.
Yun lagi kang pinatatawag ng principal, di ba? Tapos sabi tuloy nung nanay, kayo nga, hindi ko pinatatawag no? Pagka nanggugulo dito, anak ko, hindi ko pinatatawag. Pag magulo dyan, pinatatawag niyo ako. So, kuminsan, gano'n, talagang natutuwa po tayo kapag ang anak po natin may maayos na karakter, kinagigiliwan, may magandang asal, tapos po, lumalaki na may paggalang, lumalaki may pagkatakot sa Diyos. Yan po yung natawag natin cultural and spiritual guidance. Galing po yan sa mga mother. Kaya daw po, yung mga mother is the mother of all heroes. Mother is the mother of all heroes. Sabihin nga po natin, mother is a mother of all heroes. Ano daw? Ang nanay ay nanay ng lahat ng mga bayani. Ibig sabihin, ganon kadakila, ganon kabayani ang ating mga nanay. Kaya po sa araw na ito, ino-honor po namin kayo. So what makes mother worthy of praise? Ano nga po ba ang mga bagay na inyo pong ginawa na karapat-dapat po kayong parangalan at papurihan? Una po, doon po sa ating verse, ito po makikita po natin, their hands work. Their hands work. Ang kanilang mga kamay ay gumagawa. Yung po kanina, tinignan lang po natin in psychological aspect, in psychological study, pero tingnan po natin, nagko-complement ba yung psychological study sa biblical stand, biblical teaching, tungkol po sa mga nanay. Ang una po na makikita po natin in biblical teaching, in biblical aspect, their hands work. So totoo nga po, masipag po ang mga nanay. Sabi po doon sa verse, honor her for all that her hands have done. Parangalan nyo sila dahil sa kanilang mga ginawa ng kanilang mga kamay. Verse 27, chapter 31, Proverbs 31, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Ibig sabihin, ang mga babae talaga hindi lazy. Ang mga babae, bihira po sa mga babae ang tamad. Majority po ng mga may bahay, majority po ng mga nanay, masisipag po yan. Yung sinasabi po dito, figure of speech, sabi, does not eat the bread of idleness. Hindi idle. Pag sinabi nating idle, ano po yan Nakapos lagi. Wala pong ginagawa. Tama po ba? Kaya po yung mga nanay na nagti-TikTok, hayaan nyo na po, Pabayaan nyo, pagbigyan nyo na. Yun na po ang pahinga nila. Kung nagti-TikTok man, akalain nyo ba naman na nag-TikTok ay in-upload pa talaga sa FB? Di ba? Naghahanap pa ng maraming likers. Pagbigyan na po natin yung mga nanay na ganyan. They love to work. Masipag po sila. Honor her for all that her hands have done. In Proverbs 31, makikita po natin, we can see that mothers do all kinds of work. Kala po natin kung ano lang ang tinatrabaho po ng mga nanay, pero sa Bible, ipinakita po dito lahat ng kanila pong ginagawa. In Proverbs 31, 13, 19, and 22, nananahi po sila She selects wool and works with eager hands. Kaya po minsan, may naisusuot pa tayo. Nakita natin, punit ito, ayaw na nating isuot, hindi naman natin tinahi. Pero isang araw, pagtingin mo, nakasampay, bakit okay na? Kasi tinahi na po yan ng mga nanay. Tinahi po yan ng atin po mga kabiyak. So makikita po natin yan, Proverbs 31, 13, 19, and 22. Namamalengke din po. Proverbs 31, 14, bringing her food from afar. Sabi, nagdadala ng pagkain mula sa malayo. Ibig sabihin, galing sa malayo, ibig sabihin namalengke. Diba? Namalengke, pagod na pagod, diba? Dala po ang lahat para po may mailuto sa loob ng sambahayan. In Proverbs 31:15, si cooks, nagluluto din po sila.
Ilan po sa mga nanay dito ang nagluluto? Taas nga po ang kamay. Parang walang mga nanay Taas nga po ang kamay ng mga nanay na nagluluto. Yan, madami. Diba? Sino yung hindi nagluluto? Walang hindi nagluluto. Lahat po ay nagluluto. Ang sabi po sa verse 15, she provides food for her family. Siya po talaga ang nagpo-provide ng pagkain. Hindi lamang po yun, nagtatanim din ang mga nanay. Mga plantita rin. Verse 16, she plants a vineyard. Nagtatanim po sila. Siguro, ang context nito, ang pagtatanim, malamang may kinalaman din sa ikabubuhay ng kanya pong pamilya. Sa verse 15, sabi po dyan, they get up while it is still dark to prepare food. And in verse 18, ang sabi, her lamp does not go out at night. Merong isang young man na nagkaroon po ng work. And he was boasting about the amount of work that he did in the office. Kano naman po, kadalasan yung po mga newly graduate na mga kabataan, pag nagkaroon ng trabaho, nagyayabang din po sila kung gaano kadami ang trabaho nila sa opisina. At ang sabi niya, I get up at 5 a.m. and have my breakfast. Pinagyayabang niya doon sa mga kaopisina po niya. At yung po mga inabutan po niya doon na mas matatanda na sa work, sabi niya, I get up at 5 a.m. and have my breakfast. Pero may nagtanong po sa kanya, does anyone else get up too? Sabi niya, kung gumigising ka ng 5 a.m. and take your breakfast, wala bang gumigising na kasama mo na iba? Sabi niya, he replied, oh yes. Mother gets up and prepared my breakfast. Tingnan po natin mga kapatid, Kumisan yung iba nagyayabang, ang aga kong gumising. Nagpupunta ako ng work, pero kung natanong siya, wala bang ibang gumigising aside from you? Meron. Sabi niya, ang nanay ko, mas maagang gumising kaysa sa akin, siya yung nagpiprepare ng aking breakfast. Kasi nga po sabi nito, they get up while it is still dark. Mas maaga po silang gumising. Kaya normal naman po talaga yun Kaya po kinakarir ko yun. Kumisa nagigising na rin po ako ng mga 4:30, hindi mo na ako bumabangon. Hinahayaan ko na si ate sa maunang bumangon para totoo po yung verse. Mauna ka nang bumangon kasi sabi sa verse naunang gumising talaga yung mga kababaihan. At ang ganda po nung sinabi, una na po silang gumigising, pero ang sabi po sa verse 18, her lamp does not go out at night. Ano sa Tagalog yan? Ang kanyang ilawan ay hindi namamatay sa gabi. Parang ang hirap intindihin, Inanalyze ko po yan at tinignan ko sa mga komentary. Ano bang ibig sabihin na yung lampara, yung ilawan ng mga kababaihan does not go out at night? Hindi namamatay. Ang ibig sabihin pala nun, ready pa rin sila na mag-work. It is a figure of speech na ang ibig sabihin, handa pa rin may gawin. Kaya they get up early and they go to bed late. Hello? Pwede po ba nating palakpakan ng mga nanay? Kaya may libre nyo naman ng halo-halo, kahit sa halo-halo ng mang-inasal. So, tingnan po natin ito mga kapatid. Ganun po ang engagement ng mga nanay sa family. Sila na yung unang gumigising, sila pa yung late humihiga para ayusin ang mga bagay na dapat pong ayusin. So, thank you sa ating mga nanay for all your hard work. Ang number 2 po natin, their mouth speaks. Ang mga bibig nila ay nagsasalita. Sabihin mo sa katabi mo, siyempre, mukhang iyan ay totoong-totoo, pero
ganito po yan. No? Yung sinasabing their mouth speaks, tingnan po ninyo, verse 26. Listen to this verse. She speaks with wisdom, yun naman pala. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Ang mga babae, hindi lang pala sila salita ng salita. Ang sabi sa verse 26, nagsasalita sila na may karunungan at sila po ay nagpapayo na may katapatan sa kanila pong mga labi. Ganda po nung verse na yan. Iniisip ko, ang may full of wisdom mga tatay. Pero sabi po sa verse ang sabi ng verse, ang mga nanay, ang meron pong words of wisdom, they speak with wisdom sa kanila pong mga anak. Kilala po natin si John Wesley, isa pong preacher. Nung estudyante pa lamang po siya sa Oxford University, palibasa po ay isang Kristiyano. Alam po ninyo, nakita po niya yung mga classmate po niya, mga drunkard. Halos lahat ng classmate po niya nag-iinom. So, dahil po Kristiyano, struggling po itong si John Wesley, kaya sumulat po siya sa kanya pong nanay, na siya po ay college pa lang kasi noon. And after writing to his mother, pangalan po niya si Susanna Wesley, sumulat po, nag-reply po si Susanna Wesley, ang kanya pong nanay, at ganito po ang sabi, "My dear son, remember that anything which increases the authority of the body over the mind is an evil thing." Ano daw? Ang talinghaga, oh. Sabi po ni Susanna Wesley, ayan, napakinggan niyo mabuti, "My dear son, remember, alalahanin mo that anything, kahit anong bagay, which increases the authority of the body over the mind is an evil thing." Ano bang bagay na parang hindi nasupil ng katawan, okay? Hindi nasupil ng isip, mas sumobra, tama ba? Tama ba yung pagkakatagalog ko? O naintindihan nyo na? Yun na yun, ha? Basta nagkakaintindihan na tayo. Ibig pong sabihin, ang isip kasi, pinanggagalingan po yan ng discipline natin. Pero pag ang isip, hindi na kontrol ang katawan, it is an evil thing. So para po kay Susanna Wesley, ito ang dapat gawin ng anak. Yung alam niya na tama sa kanyang isip, dapat hindi makapangibabaw ang katawan. Hindi makapangyari, okay? Alam po ninyo, madalas na pagkakataon, ang mga tao, nabubunsod po sa mali, nagkakasala, naliligaw, kasi po mas mataas ang appetite of the body over the mind. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So yun po ang ibig sabihin po nito. Pero ang nagagandahan po ako doon sa mga words na ginamit, napakatalinghaga. At kung titingnan, nagaling ito sa isang kababaihan. Wow, parang the best, ano? Anything which increases the authority of the body over the mind is an evil thing. A great instruction from a mother, a great instruction from a woman. Palagay ko po, marami pang nasabi na magagandang teaching. Ito pong si Susanna Wesley, mga counsel sa kanya pong anak na hindi na lang po na isulat. Kaya po, mga nanay o mga anak, makinig po sa mga payo ng mga nanay. Meron pong isang kilalang preacher, si Campbell Morgan, G. Campbell Morgan. Meron po siyang 4 na anak. Yung 4 na anak niya ay naging preacher din, naging mga pastors din. So 5 na po silang Morgan na mga pastor. Tapos nagkaroon po ng isang reunion. Nung magkaroon po ng reunion, yung family, meron pong isang kaibigan na nagtanong, sabi, which Morgan is the greatest preacher? Sino sa mga Morgan na to, sino sa inyong mga Morgan ang magaling na preacher? Tapos yung panganay na anak tumingin sa kanyang tatay, tapos siya ang sumagot, sabi niya, mother. Yung nanay niya.
ang great preacher. And no doubt talaga, maraming sinasabi ang mga nanay, salita ng salita, pero pagka po tinake po natin ito seriously, marami po tayong mapupulot na mga karunungan. At number 3 po, ano po yung una natin? Their hands work, nagtatrabaho ang kanilang mga kamay. Pangalawa, their mouth speaks, hindi lang basta nagsasalita po ng may karunungan. Their heart loves. Ang kanilang mga puso ay nagmamahal. Proverbs 31:11-12, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. Sila po ay nagmamahal, lalo na po sa kanila pong mga pamilya. Hindi ko po alam kung kahapon, meron po akong pinost. Naalala ko lang po yung isang illustration. Pagka daw po may cake, pagka daw po merong pie, tapos normally, hinahati-hati po natin yung cake, no? Ilan po ba talaga ang division, no? Ilan po talaga ang fraction ng cake pag hinati? O egg pie. Pag hinati, kadalasan po yan 8. Di mo ba pa-cross na sinahati po natin? Kadalasan po yan 8. Paano kung siyam kayo in the family? Including nanay. Kulang po yun. Kasi 8 lang eh. Kadalasan po, ang mga nanay, sila po yung person na magsasabi, hindi ako kumakain ng egg pie. Tama po ba? Yung mga nanay, umaayaw. O kaya, kahit hindi niya sabihin na ayaw niya ng egg pie, sasabihin niya, busog ako. Bakit? Bakit po? Para sumakto lang doon sa 8 at hindi na pag-awayan. Hello? So, ganun po yung pag-ibig ng nanay, ganun po yung sacrifice ng nanay para po sa kanya pong family. Hindi lang po sacrifice ang tawag po doon, kundi ang tawag po doon ay unselfishness. Hindi po makasarili ang mga nanay. Talagang ibibigay po niya ito para po sa kanyang family, para po sa kanya pong anak. Sabi sa Proverbs 31:28, her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Kahit mga kabiyak, talagang sila po ay nagpupuri dahil po sa kanila pong mga kabiyak. At ang mga anak naman, tinatawag po nila na pinagpala ang mga nanay. At hindi lang po pinagpala ang mga nanay, pinagpala din po ang family na meron pong nanay at nakaranas po na may nanay po sa family po nila. Kaya po mga mothers na nandito, mga mamsis na nandito, ikinararangal po namin na kayo po ay nilikha ng Panginoon para po sa pamilya. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat po. Ino-honor po namin kayo, unang-una na. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay po ninyo ng nanay sa bawat family, na ma-experience po namin yung love, ma-experience po namin, Panginoon, na inaalagaan, ma-experience po namin na inaasikaso po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sa simula pa lang, alam po ninyo what was lacking in a man's life and what is lacking in the family. At ginawa nyo na po ito, Panginoon, sa inyong pong sariling karunungan at sa inyong sariling paraan. Panginoon, salamat po. At patuloy po, Panginoon, as we continue in our worship, patuloy po, Panginoon, na mapahalagahan kayo at mapahalagahan ang mga nanay sa amin pong maliit na celebration at sa amin din pong pagsamba ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen.